Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Ngayon po, papatuloy pa rin po natin ang ating pag-aaral dito sa ating pinamagatang Victorious Living. Ang ating pinag-aaralan ay yung Psalm 23. Tuloy-tuloy po nating babagtasin yan at ating pag-aaralan. Pero bago ang lahat yan, manalangin muna tayo. Amen? Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, maraming pong salamat sa umaga pong to. Salamat sa aming pag-aawitan. Salamat dahil alam po namin na kayo po ang kumikilos sa bawat isa na andito. Ngayon nga po kami mag-aaral ng iyong salita, aming binubuksan ang aming puso, ang aming isipan. Kayo nga po ang magbigay sa amin ng revelation, O Diyos. Kayo lamang ang maitaas sa pulpitong to at aming gagawin, Panginoong Diyos, ang talagang napakasayang pag-aral na to, O Diyos, dahil gusto ka naming mapupurihan at alam po namin na meron kang ibibigay na magandang mensahe, O Diyos, sa bawat isa nandito. At ako, Panginoon, gamitin mo lamang ako ng isang mensahero. Gamitin mo ang aking bibig, Panginoon, sa lahat ng pagpapala. Pagpapala ng iyong salita na maging tunay at buhay, Panginoon, sa aming buhay. Na ito'y makita sa aming mga gagawin pa, O Diyos. Maraming pong salamat sa oras pong to. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Sige po, basahin na po natin ang ating teksto, Psalm 23. Pwede po bang sabay-sabay ho nating basahin para mas lalo natin makakabisado to pag binabasa natin at ating binibigkas ng mas malakas at malakas. Basahin po natin, Psalm 23 verse 1 hanggang 6 po yan. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Napakaganda po ng verse po yan. Sana makabisado rin po natin. Magkakaroon po tayo ngayon ng quick review. Ito po ay ating napag-aralan ng ilang linggo na po. Quick review sa mga napag-aralan natin. Number 1, Christ is my shepherd, I shall not worry. Kaya hindi na po tayo dapat mag-worry sa ating, dahil tayo'y nakasandal na sa ating Panginoon. Huwag na po tayong mag-alala. Number 2, Christ is my shepherd, I can rest. Dahil di ka na nag-aalala, talaga, mag-rest ka na lang sa Kanya. Ibigay mo na lang todong pahinga sa ating Diyos. Amen. And then, number 3, Christ is my shepherd, I can find true joy. Talaga, ang tunay na kaligayahan ay nasa Panginoong Hesus. Sa Kanya natin makikita o matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Pero, paano? How? Merong 3 tinuro dyan si Pastora Rems. Ano yung 3 yon? Letter R yon, 3 R. Allow God to remove guilt. Allow God to release your grief. And then yung number 3, yung panghuli, last week, allow God to replace your grudges. Yan po. Sigurado ako, ang dami po nating natutunan, ang dami natin naging baon yan para sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Marami tayong natutunan dyan. Talaga, yun lang na sinasabi, remove your guilt. Wala na. Dahil ito ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ang nagbayad na. Binayaran na ng Panginoong Hesus lahat ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya ngayon, ang text natin ay ang Psalm 23, verse 3, letter B. Basahin ko po. He restored my soul. Yung kulay dilaw ho dyan. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Yan po ang pag-aaralan natin. Itong Psalm 23 pong to, kung bakit si David ay tulad niya ang mga tao sa isang tupa at siya
ang Diyos natin ay ang tagapag-alaga. Siya ang ating pastol. Kasi si David, dati, nag-aalaga. Siya nung mga kabataan niya, siya ay nag-aalaga ng tupa. Mahal na mahal niya yung mga tupa. Ibig sabihin, siya yung shepherd. Inaalagaan niya, pinoprotektahan ni David yung mga tupa habang kanyang inaalagaan, pinapakain niya. Pag may mga lobo or mga leon na kakain o nag-aambang kunin o lapain yung tupa, pinoproteksyonan niya. Ganun inahintulad ni David ang Diyos as a good shepherd. Amen? Ganun. Nakita niya, ito pala ang Diyos na mag-aalaga sa mga tao. Sa akin, napakabuti niya. Doon niya hinalintulad sa sarili sa kabataan niya. Talagang aalagaan kasi tayo, alam ko, aalagaan tayo ng Diyos. Amen po ba? Ang makikita nyo rin dyan, He leads me in the path of righteousness. Pakikita ko dyan sa inyo, alamin natin kung ano yung pinanggagalingan ni David. Just a picture niya, kung ano yung itsura nung pinagdadalan ni David sa mga tupa. O saan niya dinadala yung mga sheep o pinapastulan niya. Kung yan, nakikita nyo po dyan, no? Yung mga tupa ho dyan, makikita nyo, meron silang sari-sariling pila or yung path. Andun sila, sunod-sunod sila. Inaayos niya. And then, malapit lang naman yung shepherd, yung tagabantay. Kasi hindi siya malayo, para nakikita niya. Nakikita niya yung kawan niya. Ito kumakain, malusog sila. Masaya sila. Nakikita niya, ginaguide niya para mawalang mga makikitang mga leon, yung kanilang sinasabi ko, kung sila'y aatakihin, andun lang siya. Nakikita niya. Inaalagaan niya. At ganun din, makikita niyo sa isang picture dyan, kung siyang malayuan yan, nakikita niyo, may mga path dyan or mga daanan. Kasi yung daanan yan, dyan tinuturo ni David or dyan pinadadaan yung mga tupa. Dyan sila sumusunod. Yung shepherd, habang nagpapastol, pagkatapos nilang kumain, doon sila dumadaan dyan. Yung mga path na yan, parang nakikita yung mga parang curve. Kasi yung 2019, yung pumunta kami sa Israel, ganyan, nakita rin namin yan. Yung path na yan, tinuro sa amin nung guide, makikita niyo, sabi ko, akala nga namin parang mga rice terraces. Yung pala, yan yung mga daanan ng mga tupa. Kaya, ang mga tupa, sunod-sunod sila, ginaguide sila ng shepherd. Hindi sila pwedeng mawala. Dahil kung hindi, pwede silang mahulog o madisgrasya. Kaya, kailangan ng shepherd, sila ay alagaan or kailangan silang gabayan. Ganon din sa atin ngayon. Ang Panginoong Hesus, ang good shepherd natin. Naniniwala po ba kayo? Say amen. Siya ang nag-guide sa atin. Through the Holy Spirit. Ang ating Holy Spirit ay ginagabayan. Gumagabay sa atin ang Holy Spirit. That we are the righteousness of God in Christ Jesus. Diba? Kahit tayo, minsan natatalimbwang, pero dahil the power of the Holy Spirit na alam nating nasa atin, tayo'y ginaguide niya. Amen po ba? Kaya gusto ko lang pong i-remind sa atin, sa ating mga andito po, mag-aaral, kahit na ilang paulit-ulit naming sasabihin to, dahil gusto namin mag-seek in sa inyo. Ito yung pinaka-pundasyon natin. We are tripartite being. Sabi niya sa 1 Thessalonians 5:23. Ang totoong tayo ay espiritu. Meron tayong soul na nakatira sa body. Huwag po kayong magsawa na lagi naming sinasabi yan at lagi naman namin pinakikita dahil gusto nating laging mag-seek in sa isip natin. Now, we are spirit. Amen po ba? Nung tayo'y na born again, diba? Ngayon, ang espiritu natin ay righteous na. Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang spirit natin, righteous na. Pero ang righteous yan,
pagiging righteous natin ay isang regalo. Hindi natin natanggap yan dahil tayo'y mabait, matuwid tayo, pero natanggap natin yan as a gift dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ngayon naman, ba't ganun? Nagkakasala ako. Kahit na alam natin we are complete. Pero ang complete sa atin ay yung espiritu. Pero yung soul natin, kailangan tayo mag-renew ng mind. Kaya sabi diyan, di ba, sa Romans 12:2, renew our mind. Kailangan natin lagi mag-renew ng mind. Oh, righteous na ako. Ang aking espiritu. Pero kailangan ang aking soul part, yung mind, emotion, and will, kailangan natin binabago lagi yan. Araw-araw nating pangangailangan. Dahil marami tayong mga ginagawa, maraming tukso dito sa mundo. Kaya, kailangan natin, again, mag-renew ng mind by reading the Word of God. Ngayon, dahil tayo ngayon nagkakamali, minsan naliligaw tayo. Paano? Dahil di nga po tayo nagre-renew ng mind. Marami mga tayong pagpili na tayo'y nagkakamali. Kaya yan po ang pag-aaralan natin ngayon. Sa mga pagkakamali ng ating mga pinipili, ito ang pamagat ng ating pag-aaralan, responding to indecision in the light finished work of Christ on the cross. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon, yung indecision. Meron po ba kayong mga desisyon na tayo nagkakamali? Meron tayong desisyon na tayo tama. Pero to titingnan natin to sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. What is indecision? Indecision refers to inability to make decision effectively. It is characterized by hesitation, uncertainty, and lack of resolution. Sa madaling salita, hindi maayos ang iyong desisyon. Di ba? Hindi ka makapag-decide. Magulo. Hindi mo makuha yung tama dahil naguguluhan ka. Sabi diyan, life is not a series of chances, but a series of choices. Decisions shape our lives. Wise choices lead to success, while poor ones can lead to failure. Sipin natin, yung pagpili natin talaga may kakahinatnan. Bibigyan ko na lang po kayo ng sample. Yung sa alibugang anak or yung prodigal son. Same ang pagpapalaki ng magulang. Yung values, kailangan mabait, kailangan ganito, bla bla bla, kung ano. Same values yun, yung dalawang anak niya. Pero yung isa, naging pakinabang, sumunod, mabait. Pero yung isa, yung choices niya, nagkaroon siya ng problema. Nagkaroon siya ng struggle sa buhay, di ba? Nagkaroon siya ng bisyo, kinuha niya, nagpakasarap siya, pero ang choices niya, mali. Yung isa, tama. Ibig sabihin, kaya nga sinasabi, life is not a series of chances, but a series of choices. Kaya nire-remind lang tayo, it's a reminder that our choices and decision shape us, not just our circumstances. Ibig sabihin, ang pagpili at desisyon, ito ang humuhubog sa atin, hindi lang ang mga sirkumstansya sa buhay. Kaya kailangan natin magdesisyon, pumili ng tama. Ano man ang kalabasan, dapat tayo, firm tayo sa ating desisyon. Hindi natin pwedeng i-blame ang environment. Bakit binabaha ng ganito? Dati tapong ka ng tapon, dinidesisyon na mo magtapong ka. Ngayon, tapon na malit na candy. Tapon dito, tapon doon. Nagbabaha. Oh. Pwede ba nating sisihin yung kapaligiran? Oh. Pwede ba naman natin ngayon, sa mga kabataan, pwede ba nating sisihin ang parents natin, bakit ako naghirap? Pinag-aaral ka.
pinili mo magbulakbol. Alam niyo ba yung bulakbol? Parang di nila alam, no? Parang ako lang yata, hindi ka pumapasok, yun na lang. Pinag-aaral ka, hindi ka pumapasok. Di ba? Mas pinili mo yung barkada. Pagdating ng panahon, di ba? Naghirap ka. Kaya sa bawat desisyon, meron tayong consequences. Prone tayo, sa tao lang, pag wala ang Diyos, prone tayo sa kamalian. Kaya ang challenge sa atin talaga, kailangan ang desisyon natin firm at challenging din ang mga decision sa bawat ginagawa natin. Kasi hindi naman natin mapipredict ano ang magiging outcome. Basta ang alam natin, kailangan tayo magdesisyon, kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Kaya, pag-isipan natin muli mabuti bawat desisyon na gagawin natin. Halimbawa, kung ikaw ay meron kang transaksyon, kailangan mo bang i-compromise ang iyong desisyon? May mga taong masasagasaan, makuha mo lang itong isang project na to, o itong bagay na to. Kailangan maganda ang iyong desisyon dyan. Kailangan mo magdesisyon kung sasagutin mo ba yung nanliligaw sa'yo o hindi. Dahil pag nakita mo, alam mo, ito yung makakasama habang panahon. Oh. Parang ako, dinesisyonan ni Pastora Berna, nasagutin ako. Di ba? Dinesisyonan. Kung di niya dinesisyonan yun, wala siyang 4 na maganda at poging anak. Di ba? Eh, isipin nyo, pag sinagot nyo, sinasabi ko kasi mga kabataan, di ba? Kung babaste din nyo o hindi. Magre-resign ba ako sa trabaho ngayon o hindi? Mag-a-abroad ba ako o hindi? Kailangan meron tayong desisyon na gagawin. Pero alam ko sa oras na to, kanina pa lang nagdesisyon na kayo. Meron kayong ginawang desisyon kung a-attend ba kayo sa church. Diba? Pero maraming salamat dahil dinesisyonan niyong umattend sa church. Amen? Diba? Dahil dito, birthday ni Ate Pe. May pakain. Diba? Sideline lang yun, di ba? Oh, amen? Dinesisyonan niyo yun, pumunta kayo sa church. Oh. Pero tandaan nyo, talagang ang every decision, meron talagang challenge. Amen? Nakaka-overwhelm. Talagang, pag na-overwhelm ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hindi mo alam kung ano yung didesisyonan mo. Kaya sabi diyan sa James 1:8, a double-minded man is unstable in all his way. Sa Greek word ho dyan ng unstable is akatastatos. Means unsettled. Ibig sabihin, magulo, naguguluhan kayo sa pagbawat gagawin nyo. Para bang lasing lang yan eh. Diba? Ang lasing hindi niya alam kung aabante siya or atras siya. Kasi lasing nga siya, unstable siya. Dito ba dadaan yung bahay ko o hindi? Diba? Kasi lasing siya eh. Unstable siya, magulo. Pero tayo ngayon, kailangan pag tayo nag-decide, sabi nga, kailangan firm at alam natin kasama ng Diyos. Kasama natin ng Diyos, dapat hindi tayo nagda-doubt. Pag sinabi mo na alam mo yung tama, ito yung gagawin ko. Pero hindi mo ginawa yung tama, nagda-doubt ka. Dapat pala, ginawa ko yun, yung pala yung tama. Magkakaroon ka ng problema. Diyan pumapasok yung problema o yung stress mo. Dahil nagda-doubt ka na. Gagawin ko to o hindi? Magkakaroon ka na ng doubt. Hindi na napipirm yung isip mo. Talagang kailangan mo lang ayusin yung isip mo. Kaya ang tanong dyan, meron bang antidote o challenge sa mga indecision natin? Meron. Psalm 23 verse 3. Basahin ulit natin. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Sabi nga dyan, di ba, ililid tayo sa righteousness, sa tamang daan. Kanina pinapicture ko sa inyo kung saan dumadaan yung mga tupa. Kasi kung walang daan doon na maayos ang mga tupa, magkakawindang-windang sila. Mahihirapan yung
yung shepherd o yung tagapag-alaga. Kaya sabi, in simple word, He keeps me on track, or sinasabi ng Diyos na kinikip kanya sa tamang track, sa tamang daan. Nililid kanya sa tamang daan. Dahil yun ang gusto ng Diyos, nasa tamang daan ka. Alam niyo po ba, nung nakaraang Olympics, kung nakapanood kayo, na-disqualified yung US sa track and field. Bakit? Kasi may track yun eh. May daanan na dapat doon ka lang tumakbo. Nagkamali sila. Naibigay nila yung baton doon sa kabila na dapat hindi sila doon sa kabilang track. Na-disqualified sila. Yun lang po ang ibig sabihin nun. Para rin sa swimming. Di ba, ang karera ng swimming, makikita nyo, may sarili siyang track na doon lang siya pwedeng lumangoy. Sa track na hindi siya pwedeng lumipat sa kabilang lane. Kasi kahit mabilis ka, pero nasa kabilang lane ka, madi-disqualified ka. Matatalo ka. Kaya kailangan natin, doon lang tayo sa track ng Diyos. Sabi nga dyan, God is the one who keep you on track in life. Ang Diyos lang, sa Diyos lang tayo lagi dapat nakatingin, sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Wala nang iba. Kasi alam ko, dito sa buhay na to, marami tayong nakakalimutan, nagkakaroon tayo ng problema, nadidetract tayo. Nagkakaroon tayo ng problema. Kasi nape-preoccupied tayo ng sobrang kabisihan natin. Nawawala tayo sa focus. Nawawala tayo dun sa dapat nating gawin. Simple lang, paano kayo nadidefocus? Enrollment. Di ba? Dapat magbayad. Nag-flash yung Shopee at Lazada. Sale, 99%. Di ba? Bibilin nyo lahat yun. Nakakalimutan nyo, may enrollment. Di ba? Nakakalimutan nyo, may enrollment. Hindi tuloy nakapag-enroll. Ito, sinasabi ko lang pabiro, pero totoo. Di ba? Uunahin mo muna yun. No? Ay, bibili ko, may sale. Pero dapat, sa mo dapat gawin? Dapat mo pang-enroll sa mga bata. Nandide-focus ka. Hindi mo nakikita yung tama. Nakita mo lang yung isang magandang bahagi. Pero yung pinakamahalaga, the main thing na kailangan mong gawin, hindi mo nagawa. Bumili ka ng sale, nakalimutan mo, nagastos mo yung pang-enroll ng bata. Hindi tuloy nakapasok yung anak mo. Ganyan pa, may isa pa. May sakit, pambili ng gamot. Bibili ka ng gamot. Nadaan ka. Doon sa Marites, nakipagkwentuhan ka. Kalimutan mo, gabi ka na dumating. Iinom na lang ng gamot. Diba? Yung isip mo, out of track ka na naman. Ano ka doon sa Marites? Gabi na pala, may pinabibili ko. Pagdating mo doon, naghihingalo na yung iinom ng gamot. Nadidefocus tayo. Pero, kailangan natin, doon lang tayo sa path of righteousness ng ating Panginoong Jesus. Kaya, di ba, sabi niya, keep your eyes on Lord Jesus. Sa Kanya lang. Siya lang magbibigay sa atin ng tamang daan. Amen? Kaya ngayon, bibigyan ko po kayo ng 4 na antidotes sa indecision. Let me share with you in the 4 God's antidote for indecision. Number 1, humbly ask for God's guidance. Okay. Nung nakaraan mga ilang linggo po, tinuro nga sa atin yung wisdom. Pwede nyo pong yan palang balik-balikan sa podcast, yung mga ating pinag-aaralan para mamuni-muni nyo ulit. Kundi naman, share nyo rin sa mga kakilala nyo na sa podcast natin. Through YouTube, Spotify, sa lahat ng mga platforms mo ng internet. Pwede nyo pong balik-balikan yan. Alam nyo po ba, sa mundo natin to, like yung sinasabi nga, talagang masalimuot. Ano ang kailangan lang natin gawin? Hingi tayo ng guidance sa ating Diyos. Pray tayo. Pray lang tayo. Yun ang magiging kalakasan natin, yung guidance, and pray tayo sa Diyos. Kasi wala nang iba. Alam nyo po ba, ito lang sa mga kalalakihan, napakahirap sa amin napakahirap talaga na
i-guide, lalo na pag meron kaming desisyonan. Halimbawa, bumabiyahe ka, tapos naliligaw ka na. Ako, bihira ako magtanong, although lagi na ako ngayon nagtatanong, dati hindi eh. Kasi, ayaw namin makita na kami nagkakamali. Lagay na lang natin sa mga lahat na ng babae o lalaki, sa tao. Diba? Napakahirap na tatanggapin mo na ikaw yung feeling mo na nagkamali ka. Hihingi ka ng guidance dahil pumalpak ang ginawa mo. Pero kailangan natin ulit ang guidance ng Lord. Be humble. Kasi pag ang tao hindi marunong magpakumbaba o hindi marunong tumanggap ng kanyang pagkakamali, magkakaroon tayo ng problema dyan. Mag-i-stumble ang buhay natin, dyan pumapasok ang problema. Kaya always be humble. Tayo'y hinalintulad sa tupa, kanina sinasabi ko. Dahil kung ang tupa ay nanunuwag at hindi siya mapagkumbaba, hindi siya maamo, kung katulad siya ng goat, susuwagin ka. Pero tayo, hinambing tayo sa tupa dahil hindi natin kaya ang problema pag dumarating. Kaya kailangan natin humble tayo. Natanggapin natin ang guidance ng Diyos. Kasi sa to lang, ang nature ng tupa, kahit siya'y naglalakad, hindi niya nakikita ang kanyang nilalakaran. Hindi niya alam kung siya'y mahuhulog na, kung siya'y naliligaw na. Ganon din tayo. Hindi natin alam kung ano ang mga mangyayari sa bawat araw. Sino ba may nakakaalam dito? Kahit mamaya lang, alam mo na kung ano mangyayari. Walang nakakaalam. Kahit bukas yung mangyayari, hindi mo alam. Kahit yung future. Kaya, kailangan natin ng Diyos para hindi tayo maligaw, hindi tayo mapariwara ang buhay natin. Sabi nga dyan sa Isaiah 53, verse 6, all of us like sheep have strayed away. We have left God's path to follow our own. Yet, the Lord laid on Him the sins of us all. Basahin natin sa Tagalog. Tayong lahat ay parang mga tupang naliligaw. Bawat isa sa atin ay gumagawa ng nais nating gawin. Pero siya ay pinaparusahan ng Panginoon. Parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Amen. Salamat sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Dahil lahat ng parusa na dapat sa atin, di ba, kinuha ng Panginoong Jesus. Amen. Ito lang ang reason kung bakit tayo nagkakawindang-windang sa buhay natin. Bakit tayo nag-i-struggle sa buhay natin. Dahil sa kakulitan natin, dahil sa katigasan ng ulo natin, ayaw natin sundin ang Diyos. Totoo po ba yun? Kaya di ba sabi yan, all of us like sheep. Di ba? Meron tayo naliligaw meron tayong sariling daan. Si Jesus lang naman ang tanging daan. Sa Kanya lang natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Ayaw natin sumunod sa Diyos. Yung natin, hindi tayo nakakilala. Talaga hindi. Kaya ko to. Laging ako. Hindi natin kaya magpakumbaba. Pero, kung tayo ngayon ay nasa Panginoong Hesus, makikita na natin, kasama natin siya. Hindi tayo mahihirapan, hindi tayo, hindi tayo mahuhulog sa bangin dahil tayo'y aalalayan niya. Kaya saan man tayo dumaan, kasama natin ng Diyos, aalalayan niya tayo. Amen po ba? Amen po ba? Huwag din natin gawin ang mga hindi karapat-dapat. Huwag tayong mag-iisip na itong buhay ito, kaya ko to sa sarili kong puwersa. Gagawin ko to. Huwag tayo maging selfish. Lagi dapat tayo nakasandal sa ating Panginoong Hesus. Dahil hindi natin kaya ang buhay na ito. Maraming mga tukso, maraming mga problema. Kaya kailangan natin ang guidance ng Diyos. Hindi kaya ng talino mo.
Hindi kaya ng lakas mo. Yan lagi mong tatandaan. Kailangan natin ng guidance ng Diyos. Na kailangan natin ang Holy Spirit. Sabi diyan sa Proverbs 14, verse 12, there is a way that seems right to a man, but in the end, it's lead to death. Isipin nyo, pag ang mga tao ganyan, saan tayo pupunta? Kamatayan, laging kasawian. Diba? Puro mga disaster ang mangyayari. Proverbs 21 verse 2, all man's way seems right to him, but the Lord's way is the heart. Oh, alam ng Diyos ang puso natin. Kaya kailangan, nakasandal tayo sa Diyos, ang bawat desisyon natin, iaangkla natin sa Kanya para alam natin ito'y magiging tama. Dahil hindi naman natin nakikita ang future, hindi natin nakikita ang kakalagbasan ng ating desisyon, basta ito'y binigay natin sa Diyos. Alam natin, siya yung tutugon. Salamat dahil merong Psalm 25 verse 9. Basahin natin, Psalms 25 verse 9. He guides the humble in what's the right, teaches in His way. Sa Tagalog, pinapatnubayan nyo ang mga mapagkumbaba para gumawa ng tama. Sila'y tinuturuan ninyo ng inyong pamamaraan. Amen. Pwede ba natin palakpakan natin Diyos na buhay? Ang Diyos ang naglilid sa atin. Kasi kailangan natin, sabi nga, palitan yung ating puso na mapagkumbaba. Kaya ang number one step, humbly ask for God's guidance. Yan ang number one. And number two, exercise faith as we seek God's guidance. Atin rin tandaan that we are a child of God. And by faith, di ba? Yung faith na pinagkaloob sa atin ng Diyos, hindi sariling faith natin. Yung faith ng God na pinagkaloob sa atin, pwede natin i-exercise yan. Palabasin natin. Amen po ba yung pananampalataya natin? Alam natin, andito na sa loob, palalabasin na lang natin. We can do all things through Christ who give us strength. Andyan yan. Nasa inyo yan. Lagi nyo lang i-exercise. Panampalatayaan nyo. Believe. Always believe and declare. Kaya sabi ko, Daddy God, lagi akong naniniwala. Lagi mo akong i-guide sa lahat ng mga challenges ko sa buhay. Kasi lumalabas yan. Di ba? Pag uminom kayo ng vitamin C, di ba? Hindi nyo man nakikita pero lumalakas kayo. Kasi pag ininom nyo, makikita nyo, lumalakas ako. Gumaganda ang inyong pakiramdam. Yung born again spirit nyo rin nasa inyo. Yung faith ni God nasa inyo, palalabasin nyo rin po yan. Hindi lang yan naka-stay lang yan. May faith ako. Hindi. Kailangan natin sanayin, ma-exercise, ilalabas natin sa mga desisyon natin dahil siya ang mag-guide sa atin. What is faith? Natin. Hebrew 11 verse 1. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hindi nyo nakikita. Kaya nga nasa born again spirit natin, palalabasin lang natin yan. Yung pananampalataya natin. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito'y pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pag-pray mo kay Lord kung ano yung mga nais mo. Yung gagawin mong desisyon. Paniwalaan mo. Kasi sa mundong to sinasabi diyan, di ba? Kailangan muna, see is to believe. Pero sa faith, kailangan believe and you will see. Sa mundong to, baliktad talaga. Kailangan mo muna sa mundo, kailangan ko munang makita bago ako maniwala. Pero sa Diyos, kailangan muna, di ba, yung pananampalataya mo. Unahin mo at makikita mo na magbubunga ang iyong pinaniniwalaan. Huwag tayong magduda sa mga ating pinapanampalatayaan, sa mga nais natin. Dahil ipagkakaloob ng Diyos ang nais mo. Alam niya yung puso mo. Amen. Santiago 1:5-7. At kung ang sino man sa inyo ang nagkukulang ng karunungan,
humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng sagana. Kita nyo sagana sa lahat ng hindi nanunumbat. Ibig sabihin niya, hindi siya nanunumbat. Pag binigay niya, pinagpala ka na, hindi na niya babawiin yun. Ang tao lang yun nanunumbat. Di ba? Ang Diyos hindi nanunumbat. Talagang bibigay niya yung pagpapalang para sa'yo. Amen? Verse 6, ngunit ang humingi ay dapat magtiwala at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na hinihipan ng hangin at tinataboy kahit saan. Huwag isipin ng taong iyan na tatanggap siya ng anumang galing sa Panginoon. Sabihin, huwag tayong mag-alinlangan, huwag tayong mag-doubt sa Diyos. Kung ano yung pinag-pray natin, expect mo, bibigay ng Diyos yan according to your faith. Amen. Dahil nasa iyo na yun yung faith of God na nasa iyo, palalabasin mo lang. Huwag tayong magpatalo sa unbelief o sa pagdududa. Mahal tayo ng Lord, ibibigay niya. Ayaw kanya nasasaktan, ayaw kanya naghihirap. Bibigay niya para sa iyo dahil mahal ka ng Diyos. Pinakita niya to sa krus ng Kalbaryo nung siya'y namatay para sa atin. Amen. Kaya huwag ka nang magduda. 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him, for He cares for you. Ang Greek ho dyan ng casting is eperipto, means to throw upon. Ibig sabihin, ibato nyo na lang yun. Yung lahat ng panalangin nyo, ibigay nyo. Ano nais nyo? Ibigay nyo sa Diyos. Ipanalangin, mga pinapanalangin nyo, mga bigat sa buhay, throw upon, ibigay nyo. Dahil hindi naman natin kaya. Sa totoo lang. Lahat ng problema dito sa mundo, wala namang may kakayanan, wala namang kaya mag-resolve niyan. Hihintayin na lang natin ang pagbabalik ng Panginoon at pag tayo na rapture na. Amen? Doon lang maayos yan. Pero ngayon, sa sobrang daming problema ng mundo, I doubt kaya nilang maayos yan. Pero ano lang kailangan natin? Ipag-pray natin. Amen? Kaya lahat ng kung ano man, hindi ko alam kung ano mga pinagdadaanan nyo. Pero sabi niya, casting. O, diba? Throw upon nyo. Okay, Lord, ibigay nyo lahat ng problema nyo sa Diyos. Ibigay nyo rin, ibigay nyo rin yung pagpapalat kaligayahan nyo sa Diyos. Thank you, Lord. Pwede rin yun. Amen, di ba? Ito, ayoko lang tingnan to na mga problema. Tingnan rin natin, tayo magpasalamat. Lord, thank you. Kalakasan pinagkaloob mo sa akin. Salamat sa pagpapala dahil meron akong tatanggap. Amen. Ibig sabihin lang to, ibalik natin ang lahat sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kasi yun ang manais ng Diyos. Tayo sa Kanya sumandal. Makita niya tayo, nakangiti, pinagpala. Yun ang gusto ng Diyos. Amen. Ang diablo lang ang gusto na malungkot ka. Pero ang Diyos gusto niya happy ka. Amen. Amen. Kaya alam ko, sa bawat buhay natin, sa bawat desisyon natin, pagkakalooban tayo ng Diyos ng wisdom. Again, nasa born again spirit natin, ang spirito, di ba? Spirito ng Diyos, nananahan sa atin. Kaya pag kailangan mo ng wisdom, lagi mo lang i-remind, Lord, alam po kasama kita. Thank you. Because I have the mind of Christ. Thank you for the wisdom. Yan. Kaya lagi mong tatandaan yun. That you are a child of God. I-guide ka niya lagi sa lahat ng mga gagawin mo. At lahat ng aalalahanin mo, i-throw upon po sa Kanya. Ibigay mo. Anxiety, di ba? Problema, utang, ibigay mo sa Kanya. Kasi ako in my part, talagang nagkakaroon ups and down dati ang mga negosyo namin. Pero pinagkakaloob lang namin sa Diyos yun. Pero tinutugon niya. Andito kami ngayon at nakatayo. Dahil sa biyaya niya. Paniwalaan natin ang ating Diyos na buhay dahil siya ang kikilos. Siya ang sasagot sa mga problema natin. Amen? Sige, palakpakan po natin ating Diyos. Pasalamatan natin siya sa mga wisdom na pinagkakaloob niya sa atin. Kaya diyan,
What is wisdom? Wisdom is seeing life from God's point of view. Hindi nyo point kundi point of view ng Diyos. Wisdom is making decision like God who never errs. Trust and listen to Him and He will guide you as in faith. Sabihin talaga, wala nang iba tayong ibang tatakbuhan kundi ang Diyos. Isipin mo, parang pag nagdesisyon ka, alam mo, kasama mo ang Diyos. Nga lang, kailangan magtiwala ka. Kaya bawat desisyon natin, kailangan natin kaagapay ang Diyos. Malalaman lalo natin to paano? Pag tayo'y nagbabasa ng salita ng Diyos, tayo'y nakikinig ng salita ng Diyos, ang lahat ng hinihiling natin, pagkakaloob niya. Amen? Yun ang magiging maganda. Pag tayo rin nagbabasa, yung wisdom niya, ito yung nabasa ko ngayon Diba? Sabi ng Diyos, ikaw'y magaling na. Sabi 1 Peter 2:24, paniwalaan mo. Ikaw'y magaling na. Hindi ka na magdadoubt. Kasi nakasulat. Maraming mga pangako ang Diyos sa Biblia. Himay-himayin natin. Magbasa tayo. Amen po ba? Mark 11, verse 24, therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Kailangan lang natin maniwala. Believe, and then by faith, na-receive na natin. Amen. Hindi mo pa nakikita, pero alam mo, na-receive mo na. Na-receive mo na. Yung kagalingan mo, nararamdaman mo, pero alam mo, by faith, magaling ka na. Kung meron ka mga sulat rin ngayon, alam mo, tinugon na ito ng Panginoong Isus. May sagot na rito ang Panginoong Isus. Hindi man ngayon, bukas makalawa, tinugon na niya. Dahil alam natin, tumutugon ang Diyos. Basta, sabi niyan, believe, maniwala ka na. Natanggap mo na. Kami rin, dumaan kami ako, sinasabi sa testimonies namin. Sabi ko, malaki, mga pinagdadaanan namin. Pero, 2 years, lagi ko sinasabi, yung 2 years, yung pandemic, sabi ko, lahat ng mga problema ko, bayad na. Kaya nagtitiktok lang ako. Pero, totoo lang, dumating ang panahon talaga yon, sinagot niya. Oo, di na ako nagtitiktok. Kaya lang ako nagtitiktok para nire-reel ko. Yun lang naman yun. Diba? Pero nagtatrust ako sa Kanya, nagtitiwala ako, naniniwala ako. Kasi ito yung lagi kong binibigkas, alam ng Diyos yun. Binibigkas ko lagi sa bayad na, lahat na. Ano mang problema ka, lahat ng utak, bayad na. Paulit-ulit yun. Paggising ko, pagtulog ko sa gabi, yun ang lagi kong sinasabi. Nangyari. Kaya again, believe and receive it. Amen. Paniwalaan mo, tinanggap mo na yan. Tingnan natin to kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sa Luke 15, verse 4 hanggang 5. Basahin natin. If a man has 100 sheep and one of them get lost, what will he do? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? Verse 5. And when he has found it, he will joyfully carry it home on his shoulder. Sipin nyo, kahit tayo nalo-lost track tayo, nagkakaroon tayong problema, nawiwindang tayo, pero itong reminder to, di ba? Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Hinahanap niya tayo. Dahil alam niya, anak ka niya. Meron tayong bad decision, meron tayong mga hindi pagkakaunawaan, pero andun siya. Andun ang Holy Spirit. Ganun kanya kamahal. Gusto niya nasa tamang track ka or nasa tamang landas ka. Ganun ka kamahal ng ating Ama. Amen? Kaya sabihin mo sa sarili mo, mahal na mahal ako ng Diyos. Isipin mo, aalisan niya yung 99. Tuturuan ka lang niya. Pag nakita ka niya, kakargahin ka pa. Saan ka pa? Diba? Ganong kanya kamahal. Mahal na mahal ka ng Diyos. Amen.
Okay? Yung dalawa nating napag-aralan, ano yun? Number 1, humbly ask for God guidance. Kailangan lagi tayong humble. Number 2, exercise faith as we seek God's guidance. Okay? Number 3, next week po. Tsaka yung number 4, para meron pa ulit tayong pag-aaralan. Alam ko, may excite kayo, and then mag-aanyaya kayo para sa ating church makarinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Next week na po yung 3 and 4. Amen? Excited kayo? Amen. Kaya ang ating beloved thought, ayan, only God keep you on track. Amen. Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nakilang Diyos Ama, maraming pong salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan. Salamat dahil alam po namin kami mahal na mahal mo, O Diyos. Salamat dahil hindi ka nagbabago. Ang aming puso ay nababasa mo. Alam po namin, O Diyos, na kung minsan kami nagkakamali sa aming mga desisyon, pero kami nagpapakumbaba sa iyo, Panginoong Yesus. Lord, we humbly ask your guidance sa bawat desisyon namin, sa bawat ginagawa namin, O Diyos. Minsan matigas ang aming ulo, kaya nagkakawindang-windang ang aming buhay. Pero salamat dahil gusto mo, O Diyos, na we are on the right track, O God. Sa iyo lamang kami umasa. Sa iyo lamang kami magtiwala. Sa iyo lamang kami sumandal, Panginoong Yesus. Makita namin ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Salamat, O Diyos, na hindi ka nagbabago. Na kahit minsan matigas ang aming ulo, pero salamat sa iyong pag-ibig. Thank you, Jesus. Salamat dahil pinagkaloob mo sa amin ang iyong buhay, Panginoong Yesus. Salamat sa iyong guidance, O Diyos, sa aming buhay. Sa aming pamilya, salamat, O Diyos. Sa guidance mo, Panginoon, sa Beloved Grace Church, na ikaw ang tunay na may-ari nito. Ikaw ang tunay, Diyos, na nagmamahal sa Beloved Grace Church. So, salamat, O Diyos, sa bawat salita mo na pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, bawat membro, Panginoong Diyos, ng Beloved Grace Church. Salamat. Thank you, Lord Jesus. Sa oras pong to, Diyos, kayo po ang manguna sa amin. Mas gusto namin, Panginoon, lalo namin ma-exercise, O God, yung iyong pananampalatayang naisip mong palabasin sa aming buhay, O Diyos. Lumabas at makita ka sa aming buhay na ikaw, Panginoong Yesus, ang naghahari. Thank you, Jesus. Sa oras na to, kung may mga bago man dito, inaanyayahan ko kayo na tanggapin ang Panginoong Yesus bilang personal na tagapagligtas. Hindi isang reliyon o hindi isang samahan, kung hindi isang personal na nagmamahal na Diyos. Ganun din sa mga nakikinig sa podcast. Tanggapin nyo ang Panginoong Yesus bilang Panginoon tagapagligtas. Pwedeng sa mga bago, na sabayan nyo ako sa maiksing panalangin na ito. Hallelujah. Panginoong Yesus, sige sabayan nyo. Panginoong Yesus, maraming salamat po. Maraming salamat sa iyong pagmamahal sa akin. Na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At muling nabuhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Kaya sa oras pong to, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoong Yesus. Ako na lang mananalangin. Panginoong Yesus, narinig mo ang mga sinambit ng aking kapatiran na to.
na tinanggap ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Pati sa podcast, O Diyos, yung sumabay, maraming salamat, Panginoon, sa kanila. Kayo po ang maghari sa kanila. Kayo po ang laging manguna sa kanila, O Diyos. Kayo ang nakakabatid nito, kanilang puso, O Diyos. Kaya sa oras pong to, I declare sa kanilang buhay na sila'y pinagpala mo na. Sila'y bless mo na, O Diyos. Maraming pong salamat, Panginoong Yesus. Thank you, O God. Sa oras nito, Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Alam po namin, ito'y magiging kalakasan namin sa buong sanglinggo, O Diyos. Magiging kalasag namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Salita na hindi nagbabago noon, ngayon at pagpakailanman. Ang pagmamahal mo sa amin, Panginoong Diyos. Ang aming mga napag-aralan, O Diyos, na ang naisin mo lamang, Panginoon, ay isang magandang buhay, isang magandang kaaya-ayang buhay. Buhay na pinagpala. Na gusto mo lagi, O Diyos, na we are on the right track, O God. Thank you, Holy Spirit, sa bawat isa na andito, na sila'y pinagpala mo na. Sa buong sanlinggo na kanilang gagalawan, O Diyos, saan man po sila pumunta, sila'y pinagpala mo na. Iningatan, O Diyos, ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya. Ano man ang gawain ng kalaban ni Satan, I rebuke them in the name of Jesus. Ang kasakitan, in the name of Jesus, I rebuke them sa kanilang buhay. I speak only blessing upon blessing, Panginoon, sa kanila. Sa kanilang paghahanap buhay, O Diyos, aapaw at aapaw ang pagpapala. Ano man ang desire ng kanilang puso, O Diyos, tinugon mo na to. Sa kanilang pag-aaral ng mga estudyante, thank you for the wisdom na pinagkaloob mo sa kanila. Salamat, O Diyos. Sa mga magulang, O Diyos, salamat sa kalakasan nila, sa kanilang pag-aaruga, Panginoon Diyos, sa kanilang mga anak, O Diyos, sa kanilang pagtatrabaho, Panginoon. Salamat. Maraming pong salamat sa katagumpayan to. Sa mga negosyante, O Diyos, thank you for the success, O God, na pinagkaloob mo sa kanilang negosyo. Maraming pong salamat. Salamat po sa mga kapatiran dito sa Beloved Grace Church. Thank you, O God. We declare the victory right now. In the name of Jesus, we speak life. Life upon life, O God, sa aming buhay, sa kanilang buhay, na makikita ka, Panginoong Yesus, na nag-uumapaw ang kaligayahan at ang tunay na pagpapala, tunay na pag-ibig sa kanilang buhay, na buhay na binago mo. Thank you, Jesus. Salamat po. Kaya sa oras pong to, salamat. In the name of Jesus, amen and amen. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.